Hello guys! For this video naman, ang pag-uusapan natin is another iterative method that is the Gauss-Seidel method. No? So basahin ko lang yung nandyan sa screen. No? So the Gauss-Seidel method, or also known as the successive displacement method, is considered as the improvement of the Jacobi method. Again, this method requires that the coefficient matrix be diagonally dominant and that the initial values of x are given. However, this method uses successive substitution of the value of x in the process, contrary to the simultaneous substitution done in the previous method. So this method gives a more accurate value of the solution than the Jacobi method because of this modification. No? So, yung process ng Gauss-Seidel is actually parehas lang doon sa Jacobi. No? Kaya lang, ang pinagkaiba, imbis na simultaneous yung pag-substitute ng mga values ng x doon sa madederive natin na equation, dito successive or progressive, no? So, ano ba yung difference na yon? Of course, makikita nyo na lang yan once we solve this example na nakikita nyo sa screen. By the way, this example is just the same three unknown that we solved in the Jacobi method. And always take note na same with the Jacobi, the Gauss-Seidel requires that the equation or the system is diagonally dominant. No? So, hindi mo siya masosolve kung hindi po diagonally dominant ang linear system natin. No? So, sige po, no? Let's try to discuss this problem. Determine the solution of linear system shown below using the Gauss-Seidel method. Let the initial value of x1, x2, and x3 be 0 and perform 6 iterations. No? So if you recall, these three equations or this linear system is the same linear system that we discussed using the Jacobi method in the previous part of this playlist. No? Now, same with Jacobi, nasabi nga natin, dapat ma-prove nyo muna na diagonally dominant siya. So here, diagonally dominant naman ito from the Jacobi. So ika-copy paste na lang natin itong solution na to. Tapos, na-derive na din natin from the Jacobi method that x sub 1 is 32 minus 4x sub 2 plus x3 over 28. Tapos, yung x sub 2 is 35 minus 2x1 minus 4x3 over 17 and x sub 3 is 24 minus x1 minus 3x2 all over 10. No? So, kumbaga, same sila ni Jacobi sa ni Gauss-Seidel ng initial requirement. Ma-prove mo that the system is diagonally dominant. No? So, here, i-copy ko na lang para makatipid na tayo sa oras. No? And diretso agad tayo no, sa iteration. Okay po, no? Wait lang. Ayan. So now, magsisimula na tayo no, ng tabular presentation of the solution. Using the Gauss-Seidel, no? By the way, katulad nga ng nasabi kanina, mas accurate itong Gauss-Seidel compared dun sa Jacobi method, no? So, expect that the result is much nearer compared doon sa nasagot natin kanina, no? Pero again, prepare ko lang yung tabular presentation natin. So, here, we are required to have 6 iterations daw. So, tapos x sub 1, then x sub 2, tapos x sub 3. Ayan, no? So, here, 0, first, second, third, fourth, fifth, and sixth, no? So, yun yung number of iteration na rini-require sa atin ng problem, no?
Ngayon, ilagay natin dito yung initial values ng x sub 1, x sub 2, and x sub 3 class is 0. On the other hand, para hindi na nakakalito, i-copy ko na lang itong equation na gagamitin natin dito, no? So, sorry, hindi siya na-copy agad. Pero yun na nga, so ito yung x sub 1, tapos ito naman yung x sub 2, then finally yung x sub 3. So ayan na siya. Palitan ko lang ng kulay. So now, kung maalala nyo, in the Jacobi method, kapag nag-first iteration tayo, ang gagawin nyo dito is, yung x sub 1 is equal to 32, 'di ba, no? Gawin ko lang tong bracket, no? Dito sa equation na to, dapat i-substitute mo yung 4x sub 2 as 0, yung x sub 3 as 0, no? Kaya ang mangyayari dyan is 32 minus 4 times 0 plus 0 over 28, no? So, yun yung pamantayan natin for the computation of x sub 1, no? So, same lang siya, no? With Jacobi method, no? Um, So dito, ang sagot is 1.1429, tama ba? Yeah, 1.1429 siya. So ilalagay natin siya dito, no? 1.1429. Kaya lang class, dito na magkakaroon ng pinagkaiba yung ating Gauss-Seidel saka yung Jacobi. Kasi this time sa Gauss-Seidel for the x sub 2, as you can see, ang nakalagay dito na function is 35 minus 2x sub 1 minus 4x sub 3. So, ang point dito, kung ija-Jacobi sana to, dapat ang isa-substitute mo pang x sub 1 is x sub 3, parehas na 0. Kaya lang, ang assumption kasi ni Gauss-Seidel, meron ka nang na-compute na bagong value ng x sub 1. Kaya magiging successive na siya. So, I do hope that makes sense, no? Kanina sa Jacobi, for the x sub 2 and x sub 3, ito, ang isa-substitute nyo pa rin ito sa lahat, simultaneous. Pero, dito na nga, progressive to, sinubstitute nyo muna ito lahat to solve for x sub 1. And pag nahanap mo na yung x sub 1, nandito na siya. And now, for the x sub 2, immediately, yung bagong value ng x sub 1 ang isa-substitute mo dito. Yun yung major difference ni Gauss-Seidel compared kay Jacobi. Again, for the last time, si Gauss-Seidel, si Jacobi, successive ang substitution. So, yung tatlo na initial, isa-substitute mo. Pero si Gauss-Seidel, yung initial, isa-substitute mo lang siya sa x sub 1. And dahil doon, magkakaroon ka na ng bagong value ng x sub 1. And itong bagong value ng x sub 1, dapat gamitin mo na agad sa pag-compute ng x sub 2. Yun yung tinatawag na successive distribution. So here, dapat sa x sub 2 is 35 minus 2. Yun na nga, hindi 0 ang gagamitin ngayon sa x sub 1 kasi nga, meron na siyang bagong value, 1.1429. Then minus 4, still, sa case ng x sub 3, ang value pa rin ng x sub 3 sa ngayon ay 0. Then divided by 17. So 35 minus 2, 1.1429 minus 4 times 0 divided by 17. So dapat ang x sub 2 natin is 1.9244. So dapat ilagay na agad natin yan, no? So 1.9244 siya. So now, finally, para matapos na yung ating first iteration, so yun na nga, proceed na tayo dito sa x sub 3. So here, yung x sub 3 natin is 24 minus, yun na nga, yung isa-substitute mo ditong x sub 1 is yung bagong value, 1.1429 minus 3, yung isa-substitute mo ng x sub 2 is yung bagong value ng x sub 2, 1.9244.
44, no? 9244. Then divided by 10. So yan po, no, yung major difference ni Gauss-Seidel, no. So pag kinompute natin to, 24, 1.1429 minus 3, 1.9244 divided by 10. So ang sagot, 1.7084. So ilalagay ko na siya dito. So tapos na tayo sa first iteration nitong system natin. So now, we will now proceed to the second iteration. So here, sa second iteration, here, for x sub 1, again, yung isa-substitute mo, yung mga latest value, which is sa case natin, itong tatlo. Kaya magiging 32 minus 4. Yung isa-substitute mong x sub 2 dapat 1.9244 plus yung x sub 3 na 1.7084, then divided by 28. So yun na yung magiging value ng x sub 1, no? So plus, so dito, yung bagong value ng x sub 1, 0.9290, 9290. So dapat isulat natin yan dito. So 0.9290 plus, no? So, yung next na i-consider natin for the x sub 2, yun na nga ang equation natin, 35 minus 2. Pero dapat ang gamitin na natin dito na bagong value ng x sub 1 is ito. Kasi nga, successive ang distribution. So, 0.9290. Then, syempre, minus 4. Yung gagamitin mo pa rin x sub 3, 1.7084, no? So, here, divided by 17. So, in that case, that's 35 minus 2.929 minus 4, 1.7084 divided by 17. Kaya ang sagot, 1.5476. So, here, ang ilalagay ko, 1.5476. And finally, yung x sub 3 natin, this time, 24 minus yung x sub 1, 0.92 90, then minus 3 times x sub to this time 1.5476 divided by 10. Kaya 24 minus 0.9290 minus 3, 1.5476 divided by 10, 1.8428, no? So here, 1.8428. So that is now the result after the second iteration, no? So now, we will now proceed to the third iteration, no? Hanggang sa maubos na yan. So, say for example, for third iteration, hindi naman kayo required na ipakita to, no? Pero syempre, maganda pa rin naman na ito yung guide nyo, no? So, for the third iteration, computein mo na siya. So, syempre, no, magiging x sub 1 natin. So, sundin mo yung second iteration. So, that is 32 minus 4 ng x sub 2. Ayun yung formula natin, no? 1.5476, then plus x sub 3, 1.8428. Then, syempre, divided by 28. So, yun na yung bagong value, no? Kaya 32 minus 4, 1.5476 minus plus 1.8428. Then, divided by 28. So, ang sagot dapat dito, 0.9876, no? 9876. So, here, 0.9876, no? Tapos, class, pag kinompute mo naman dito, yung x sub 2, so, ayun siya, no? Yung x sub 2 naman dito is equal to 35 minus 2, tapos dapat yung x sub 1.9876, then minus 4, yung x sub 3 natin is this time, ang so yeah, correct. Ang x sub 3, ang isa-substitute natin, 1.8428. Ayan, 1.8428. Then, divided by 17, no? So, in that case, 35 minus 2.9876 minus 4, 1.8428 divided by 17. So, ang sagot, 1.5090. So, dapat isulat agad natin yan.
1.5090 siya. And finally, yung x sub 3 natin is equal to, yun na nga, 24 minus x sub 1 dapat 0.9876, then minus 3, 1.5090, then divided by 10. So, 24 minus 0.9876 minus 3, 1.509 divided by 10. So, ang sagot, 1.8485, no? So, ito na siya, 8485. So, gagawin mo lang yung exact same process na yan for the fourth, fifth, and sixth iteration. However, ano na lang, no? I entrust you to perform na lang on your own kasi masyado tong mahaba, no? Kapag pinakita ko pa yung substitution phase, no? Pero again, pag ginawa nyo yan, I think, no? Pag sinubstitute natin yan, ito, 0.9933 ito. Tapos dito naman, dito no, sa x sub 1, pag fourth iteration, pag sinubstitute mo yun, ang lalabas 0.9933, yung sumunod, 1.5070 yung x sub 2, and ito, 1.8486, no? Siyempre, kung may konting difference man yan ng sagot, baka rounding off error lang yan, provided na konting-konting-konti lang talaga yung difference, no? Tapos, pag nag-fifth iteration tayo, ito naman 0.9936. Then sumunod, yung x sub 2, 1.5070 nga siya. Then ito naman, 1.8486. So actually, sa fifth iteration pa lang, kung mapapansin mo, halos hindi na nagbabago, no? Yung values natin, no? And finally, for the sixth iteration, so 0.9936 ulit siya pag kinompute nyo. So ito naman, 1.5070. And finally, 1.8486. So kung papansinin nyo, yung Gauss Seidel, 6 iteration pa lang, halos magkaparehas na siya sa fifth. So, kumbaga, konting steps pa nga lang yung ginawa natin, naging accurate na siya, no? So, therefore, ganun nga kabilis, no, mag-converge or ganun nga kabilis magbigay ng tamang sagot yung Gauss Seidel. Medyo nakakapagod lang yung proseso niya, pero yun na nga, compared mo kay Jacobi, so, di ba ito yung result ng Jacobi, no, na natatagalan siya, no, sa pagbigay ng sagot. So, here, 6 steps, hindi pa nagpapare-parehas, no, yung ating ano. Pero dito sa Gauss-Seidel, 6 steps, almost parehas na, no. So, there's no doubt, mas accurate yung Gauss-Seidel compared kay Jacobi. Kaya nga, mas preferred ito. So, therefore, for the conclusion, we can say that yung x sub 1 is equal to 0.9936, yung x sub 2 is 1.5070, and x sub 3 is 1.8486, no? Pwede nyo pa naman ipagpatuloy yung computation dito, but I really doubt magkakaroon pa yan ng significant difference, no? So kahit mag 10 iterations ka pa dyan, baka pare-parehas na yan, no? Unlike doon sa Jacobi method na baka kailangan pa ng additional number of steps para ma-converge mo siya or talagang ma-close mo na siya sa reality, no? So now, na-solve na natin yung sagot or yung problem natin, no? So these are the values of x sub 1, x sub 2, and x sub 3 using the Gauss-Seidel method, no? So I do hope na intindihan nyo itong video discussion natin. And thank you so much for watching this one. Ingat po kayong lahat.